Araw sa atin lahat mga kababayan. Ulit-ulit, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, no? Ito po, si Yusek Cabral, natagpuan, dedo po, mula po sa pagkahulog sa bangin. Ang hindi po natin alam sa kasalukuyan, wala pa pong opisyal na pahayag kung ito po ba ay aksidente or sinadya ng may katawan o mayroong foul play. Wala pa po tayong ano riyan, pero ang tinitiyak po natin, nahulog po sa bangin. Ito po. Pag-uusapan din po natin, ito po si Goma, Richard Gomez. Kasalukuyan pong, kung hindi ako nagkakamali, ano ba si Richard? Congressman siya kasi nagpapalitan sila ng asawa niya, no? Yung mayor at congressman. Kung hindi ako nagkakamali, congressman to ngayon. Nambatok po ng opisyal sa Southeast Asian Games. Opisyal ng Pilipinas to, ha? Particular po yung Philippine Fencing Association. Binatukan. Matindi ka talaga, Goma. At syempre po, may good news. Hindi po laging bad news. Pag si BBM po, may good news. Yan. At siya mismo ang magre-report sa atin. Ganyan po katindi to si BBM. Si BBM. Teka, ayusin natin tong report ni BBM. Ayan, teka lang ha. Dadagdag lang natin to para mas maganda makita nyo po kung ano po yung ire-report. Alam nyo po, sumasideline to si BBM na reporter, di ba? Minsan vlogger, minsan reporter. Sana ang maramdaman naman natin ay yung pagiging president. President ni Mr. President. Hindi yung kung ano-ano, ang dami mong gustong palabasin. Pero ang gusto lang naman namin sana ay maging president ka. Yung fresh na president. Teka lang. Idadagdag lang natin to. Yung video ni Mr. President. Bago tayo magpatuloy. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin si Mr. President. Ito po, may pag-uulat po ang ating reporter, si Mr. President himself. Mr. President, pasok! Yun lang. Hindi natin alam kung paano papasukin. Lahat ng ating mga kababayan na SSS member, meron akong magandang balita. Simula itong Disyembre na ito, ay makakapagbigay na ang SSS na tinatawag na emergency loan. Dahil habang nasa ilalim, halimbawa, ng national emergency, ay magbibigay ng emergency loan ang SSS. Ito ay isang pautang na ang bayad ay mababa lang, 7% lang. Bukod pa riyan, ay meron tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, pagtanggap ninyo ng loan galing sa SSS, sa 6 na buwan, sa unang 6 na buwan, hindi kayo kailangan magbayad para sa loan amortization. Para naman mapagaan ang inyong dala. Magagamit po ninyo itong loan na ito para sa inyong pangangailangan, lalo na, kagaya ng aking nabanggit, pagka-emergency, ito po ang makukuha ninyo sa SSS. At tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ko sa SSS upang makahanap ng iba't iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at makatarungan na alternatibo
sa microloan at emergency loan. Maganda po ito kasi imbis na pupunta po kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay meron na kayong magagamit at ang babayaran lang ay 7% lamang. Kaya sana ito ay makatulong po sa inyo lahat. Teka lang, Mr. President, meron pa akong tanong. Wala na. Ang aga nyo naman nanawa, Mr. President. Ayaw nyo na tumanggap ng katanungan. Ayan. Pinagmamalaki po ni Mr. President na magpapautang po yung SSS. Alam po ninyo, no? Eto, magtapatan na lang po tayo, no? Dati naman na po nagpapautang yung Dati naman na po nagpapautang yung yung ating SSS, di ba? Hindi naman po inyong proyekto yung pagpapautang ng SSS, Mr. President. Yan po ang problema pag wala pong maipagmalaki. Pati po pautang ng SSS, inaako na ng ating Mr. President na na good news. Ano pong good news sa pautang? Anak ng Kasi po, hindi ko po maintindihan, no? Pagka emergency loan daw, basta loan. Imbis daw sa 5-6, utang na lang kayo sa 5 sa SSS. Alam niyo po ba na may utang may utang pa po sa SSS yung mga miyembro? Hindi naman po nawawalan eh. Kasi ako sa GSIS, tanang buhay ko po, buhat nang ako ay naging government employee. Hindi po nawawalan ng loan yung mga miyembro. Hindi po bago yung pagpapautang ng SSS, hindi po kayo nakaisip niyan. At saka, hindi po kailanman proyekto. Hindi po kailanman naging proyekto ng pamahalaan yung pagpapautang ng SSS. Sa kawalan po na may pagmamalaki ni BBM, pinepresent niya na po na good news yung pagpapautang sa SSS. Kawawa naman. Talagang ganyan, Lord Tar. Ganyan lang naman ang sabi ni Lord Tart ba? Sa totoo lang daw, maha-high blood lang daw ako pero si Mr. President pa rin ang president. Tama yan. Ganyan, mana kayo sa amo nyo. Wala kayo may pagmalaki. Yung amo nyo, pautang sa SS ang pinagmamalaking magandang proyekto. Kayo naman, ang may pagmamalaki nyo lang, presidente pa rin bukas si BBM. Nakakaawang mga nilalang. Ang lalakas pa ng loob. Kunwari, tanungin mo yan, ano naman may pagmamalaki mo na gawa ng presidente mo? Kahit na ano sabihin mo, Badong, maha-high blood ka na. Ma-high blood ka na, Badong, pero bukas, presidente pa rin si BBM. Yun lang po, sapat na sa kanila. Ganun nakababaw yung makasurvive lang si BBM, achievement na sa kanila. At isa pang achievement nila, nakakulong pa rin si Tatay Digong. Kawawa naman. Okay. Punta na tayo rito kay Richard Goma. Kay Richard Gomez. Alam niyo po si Richard Gomez, sa edad niya po na halos magkaidaran lang kami niyan eh. O matanda pa sa akin. Siyempre, artistahin lang ang itsura namin pareho. Siya talaga artista eh. Ako, may hawig sila sa akin. Okay. Atleta pa rin yan at naka-silver medalist. Silver medal finish pa po siya ngayon, no? Sa SEA Games ngayon. Congratulations pala sa lahat po ng mga nakakuha ng gold. Ng mga atleta natin, mabuhay po kayo. Lalo na si Alex Ayala. Kasi, di ba? Project na project tayo na si Alex Ayala, kauna-unahang Pilipino, dyan po sa major
tennis tournament sa buong mundo, no? Lahat po ng major tournament ng tennis ay kasali po siya. Hindi ko na matandaan kung ano yung tawag diyan sa tennis tournament. Okay. Ngayon po, eto po si Goma, binatukan, no? Itong 64 years old na president ng Philippine Fencing Association, no? Yung mga fencer po, yung iskrimahan. Nung ini-interview po si Goma, talagang nagkaroon daw sila mainitan pagtatalo, no? Talagang ganyan eh. Ang problema ni Goma dito po sa Philippine Fencing Association, ang pinakamagaling nating atleta sinuspinde. Ha? Hindi po pinalaro dito po sa Southeast Asian Games. Kaya po masamang-masama po yung loob ni Goma na tapos in-approach siya nitong Philippine Fencing President para i-congratulate sa kanyang pagkapanalo silver medal. Napikon na si Goma dahil galit na siya eh. Akalain po ninyo yung pinakamagaling po natin na player ay hindi po pinalaro. Alam nyo po, ako nauunawaan ko kung saan nanggagaling yan si Goma eh, no? Prior to that, may mga isang buwan po ang nagaganap, binubuli to. Talagang may gusto po silang ipasok na player. Pero wala po silang magagawa. Pinakamahusay na player natin to eh. Yung kinakatwiran nila na hindi raw nagpa-practice. Sabi ni Goma, hindi lang naman dyan ang praktisan sa ultra. Personally pala at taga-ormok pala tong atleta na to. Sinusuportahan mismo nila Goma tong atleta at napakahusay. Ayon kay Goma, siya ang pinakamagaling nating fencer. Bakit hindi po natin ilahok yung pinakamagaling? Yun yung point niya eh. Kasi pati ba naman fencing napopolitika pa? Pati ba naman mga atleta pinopolitika nyo? Dapat po hindi pwede. Hindi po dapat pinopolitika ang atleta. Ang di lang maganda kay Goma, okay lang yung magbalitaktakan kayo, okay lang na magtalo kayo sa salitaan, pero batukan mo yung 64 years old. Yan, laki mo na yan, di ba? Public official ka pa naman. Tama po yun, nakaka-prostrate po yun kasi alam nyo yung atleta, magte-training yan ng ilang taon tapos dahil lang po sa mga kapritsyo, no? Nitong mga national officials ay tatanggalin siya sa lineup. Ibig sabihin, nariyan naman siya, kasama naman. Hindi lang pinalaro dun sa individual. Pero sa ibang laro, okay po siya. Kaya sabi nga natin talagang pati po kasi sa ating politika Alam niyo po ba yung pinakamagaling nating chess player ngayon, matagal na po sinusundan yun dahil talagang pang super GM eh. Iba-iba pong kategorya. Yung pinakamagagaling na chess player, hindi na po grandmaster ang tawag. Super grandmaster. Dahil din po sa politika. No? Yun pong si Wesley So. Wala na po. Hinubad niya na po yung pagiging Pilipino niya. At ngayon po ay official na siyang player. Naging US citizen na. Ang nire-represent niya na po ay US. Ayaw niya po yun dahil matagal po niya nire-represent yung Pilipinas. Ang problema, napopolitika din. Talagang malakas po ang politika sa ating sports. So, yun naman, tama po yung katwiran ni Goma. Dapat nagpapatakbo talaga ng mga sports mga sportsman. Yung talagang nasa dugo nila. Kasi maunawaan mo lang ang pagiging atleta kung naging atleta ka. Yun yung punto din ni Goma. Kaya lang, hindi ko lang gusto, ang hindi ko lang po gusto, yun nambatok siya. Nambatok.
Pangit po yun kasi yung mga player po wala po sa politika yan. Training lang ng training. Nabatukan ka tuloy. At yun nga, may reklamo na kay Goma. At si Goma naman po ay magrereklamo din dahil binubuli daw ng mga opisyal na to yung atleta natin. Yung pambato po natin. So yan po yung problema natin dito sa Pilipinas. Kulang na nga tayo ng mga kagamitan para yung atleta natin ay makapagbigay ng maganda-gandang laban, panay pa politika. Pero yun na nga, kahit na ano mangyari sana Goma, nagsigawan na lang kayo o kaya minura mo na lang para, 'di ba? Yung mura, pwede ka rin mareklamo kaya lang iba talaga pag nanakit ka na. Ibang usapan na yung pag ikaw ay nanakit. Okay, punta na po tayo rito sa pinakamainit, no? Pinakamainit na sabi ko nga kanina nung nakita ko yung isang vlogger na binabalita na natagpuan walang malay si Cabral. Sabi ko ano na naman siguro to? Fake news na naman siguro to. Kasi natagpuan walang malay, parang baka clickbait lang ba? Yung pala totoo, no? Nung pinanonood ko yun na walang malay, tapos ngayon nung bandang mga alauna, dineklara na wala ng buhay ito si Cabral. Alam niyo po, hindi po natin alam kung siya po ay nagpatiwakal o may foul play po dito sa pangyayari na ito. Malalaman din natin yan pero so far wala pa pong update na kung ito po ay may foul play o sinadya. Pero malamang hindi po sa aksidente. Kasi ayon po dun sa kanyang diver, sineta na sila parang gustong tumambay. Habang nakatambay sila dun, nagpapahangin sa bangin. Kasama nung driver, sinita sila ng mga kapulisan, bawal daw silang tumambay dun. Kaya kumain muna sila, nagpunta ng hotel at nagpabalik si Cabral dun mismo sa bangin na kung saan siya ay pinaniniwalaang nahulog. Okay, pero ito po kasi no, ang nakakatakot po dito, napakarami po, alam po natin na napakaraming alam ni Cabral. Napakahirap po. Ako, naawa ko kay Cabral nung mga huling ano niya siguro. Tama po kayo na napakarami pong alam nito ni Cabral dahil siya mismo po yung naglalagay. Siya po mismo yung kumukuha sa mula po sa mga politiko o sa mga opisyal at politiko. Siya po mismo yung gumagawa ng mga NEP, no? Siya po mismo actual. Siya yung talagang tao na nagpapasok ng mga proponent insertion sa NEP pa lang. So siya po yun, no? Yung lahat po ng National Expenditure Program ng DPWH sa kanya po lahat. Kaya sa kanya talaga yung bigat Siya talaga yung kumbaga frontman niyan, no? Yun lahat po. Kaya sa kanya papasok. Siya rin siguro yung nag-aalok. O siya talaga yung kung may gustong kumita na malaking tao, mga SEC, USEC, ng iba't ibang departamento hindi lang po DPWH iba't ibang departamento to, SEC at USEC, nagpapasok ng kanilang mga insertion dito po sa NEP. So iba pa po yung NEP pa lang may insertion na, iba pa po yung insertion sa BICAM, iba pa po yung insertion sa small committee. Speaking po, kaya po yung 2026 budget, ang nawala lang po yung insertion sa BICAM kasi naka-live na sila
Pero yung insertion po dito pa lang sa NEP, pasok na po yan. Yan yung sinasabi nung una ni Vince Dizon na wala na siyang magagawa dahil gawa na po yung NEP nung pumasok siya eh. O kaya nga po pinahahabol sa kanya. Akala niya kasi sa katotokis niya, naniwala siya kay BBM na talagang bababaan nila. Nung binabaan nila, kinol naman sila ng Senado, binabaan talaga yung budget. Yan yung hinabol ni Vince Dizon. O so dun pa lang, sa NEP pa lang na ang gumagawa sila Cabral, galing sa kanya lahat ng NEP na yan, alam na po nila kung sino yung mga nagpasok. Yan po yung pressure kasi iimbestigahan na naman si Cabral eh, di ba? Siya po yung susi eh. Iba po yung nilalantad ni Saldico kasi yung nilalantad ni Saldico sa BICAM, insertion sa BICAM. Dito po sa NEP, may insertion. May insertion na. Kaya nga ang question diyan, 'di ba, yung lumantad po si Saldico, kino-question nila kung mag-insert daw si BBM, bakit sa BICAM pa pwede naman sa NEP? Ang sagot ko naman, hindi ba pwedeng sa NEP may insertion, hindi rin pwedeng sa BICAM may insertion pa rin? Kinakailangan ba mamili? Oh. Yung isa bang magnanakaw, kunwari, akyat bahay ka. Sa kwarto lang ang inakyat mo yung bahay. Meron bang yung mga magnanakaw na isang bahagi lang ng bahay, hindi ka pwedeng sa sala. Hindi ako pwedeng magnakaw sa sala. Kinakailangan sa kwarto lang ako magnanakaw. Hindi po ganun yun. Kaya yung nangangatwiran po, palusot nyo lang yun na bakit hindi na lang sa NEP. Meron na sa NEP, meron pa sa, may insertion na sa NEP, meron pa insertion dito sa BICAM. Ganun po ang mga magnanakaw, wala pong pili-pili yan. Kaya yan din po yung katwiran ko, ini-insist nila, si BP Sara kasi, cleared sa lahat di ba? Pero ini-insist nila, nagnakaw yan sa may confidential fund. Hindi lang natin alam kasi confidential. Ang magnanakaw po, magnanakaw yan sa lantad, magnanakaw pa yan sa lihim na budget. Wala pong pili yung mga magnanakaw. Kaya po, pag pinagbintangan ninyo si BP Sara na magnanakaw, may lantad na budget yan di tignan nyo sa lantad na budget kung hindi nyo masilip yung confidential dahil confidential nga. Wala po silang makita sa lantad. Ibig sabihin, hindi talaga magnanakaw si BP Sara. Dahil ang tunay na magnanakaw, lantad, lihim, ng ninenok yan. Hindi po pwedeng, hindi ko pwedeng kupitan to kasi confidential pan to. Okay. Naawa ko kasi parang nararamdaman natin yung pressure di ba? Kung gaano presyurado si Cabral nitong kanyang mga huling araw sa daigdig. Biruin nyo, siguro pinipressure siya na wag niyang ikanta yung mga malalaking tao. Pinipressure siya. Tapos siya rin, nape-pressure na rin siya kung siya ba ay magsasabi ng totoo o may ililihim pa siya. Kaya ako, ano man na mangyari, posible. Hindi ko lang kung ako po yung mag-iimbestiga niyan, pwede siyang siya mismo yung gumawa sa sarili niya, nagpatiwakal. Pwede rin na may gumawa sa kanya niyan dahil ang dami niyang alam Yun po ang malungkot doon. Sa dami po ng alam ni Cabral, maisasama niya na po yan sa kanyang libingan. Yung mga lihim. Ang tuwan-tuwa po, yung mga makakalusot. Okay. Kalinsabay po ng mga balita na yan, napakarami pa rin po, no? Ito lang yung isang tanong ko kasi sabi ng driver,
Ito po, Cabral driver told police that she asked to be left at Cannon Road at 5 p.m. of December 18. Nasa bangin yung amo mo. Bakit mo iiwanan nasa bangin? Hindi ko po maintindihan. Sana doon ka lang, kape-kape lang, silip-silip ka lang kay ma'am, di ba? Baka ano na nangyayari kay ma'am, ha? Matagal nang wala. Hindi ko po sinisisi yung driver. Syempre, inutusan siya. Iwan mo na ako rito. Pero, nasa bangin yung amo mo. hindi ko maisip na utusan ka na iwan mo ko dito sa bangin. Okay. Iba pa pong balita, kaugnay po niyan, yung pinakaamo nito ni Cabral, hindi pa rin po bumabalik sa Pilipinas matapos lumipad patungong Amerika. Nakalimutan ko na ang katwiran nito, bakit nagpunta ng Amerika eh. Malamang medical, di ba? Ganyan lang naman yung katwiran nila eh. Ito po ang katanungan ko sa atin, sa ating pamahalaan. Ang dami niyong kinakasuhan, hinahabol nyo ng hinahabol si Saldico, wala po kami naririnig na pinababalik nyo si Bunuan. Si Bunuan po, imposible po na sabihin ninyo na si Bunuan ay walang kinalaman. Ayan po yung kanyang Yusek, si Bernardo, sinasabi may katkong siya. Bakit po hindi natin mapabalik tong malalaking tao na to? Minsan naawa ko kay Diskaya kanina, talaga alam mong pure yung iyak eh. Yung mga iyak nila talagang totoo eh. Kasi hindi po sila sanay nasanay na sila sa alwan ng buhay, di ba? Tapos nakakulong ka sa NBI, tapos na-issuean na siya ng, sumuko na siya, narito na siya, nasa NBI na, nauna pa yung mabigyan sila ng mga warrant of arrest. So, diretso na siya na kulong. Makukulong na siya. Tsak yan, panghabang buhay na. Samantalang itong mas malalaki sa kanila, halimbawa po si Bunuan, wala pong kaso yata si Bunuan eh. Si Martin Romualdez ni hindi po iniimbestigahan eh. Alam na alam po ng mga tao na lahat po ng mga yung nakukulong pa yung mga hindi nating kilala eh, 'di ba? Yung mga pangkaraniwang tauhan ng DPWH. Paano po yung mga alam natin sa kabuturan ng ating pag-iisip na sila po ay involved dito. Pati po yung mga kamag-anak incorporated. Tignan po ninyo yung malalaki po na hindi po. Ayan, si BBM. Okay lang si BBM kasi bawal naman kasuhan ng presidente. Yung anak niya, si Sandro Marcos. Ito po si Martin. Nagpa-imbestiga. Ang tapang ni Sandro Marcos. Wala ko. Gusto ko magpa-imbestiga. Namanan niya yung double talk ng tatay niya. Di ba? Namanan niya yung double talk. Yung walang tinatago, willing na magpa-imbestiga. Pagdating sa investigasyon, nagtago. Wala palang tinatago, hindi ni live. Wala palang tinatago nung nagpa-imbestiga. Executive session. Sila lang nakakaalam kung ano yung sinabi. Ngayon, nung nag-react yung mga tao, bakit executive session? Nagsabi rin po si Sandro. Ano sabi ni Sandro? Willing naman ako na ilabas yung tape ng aming yung video pala. Hindi na pala uso tape. Yung video ng aming investigasyon. Kung papayag na ilabas yung ICI. ICI yung sinabi na kung papayag. Di humingi po ng kopya yung sa ICI. Ano po katwiran na ICI naman? Wala naman pong pinirmahan si Sandro Marcos na pwede naming ilabas yung kanyang video. Di wala lang. Double talk eh.
Okay yan, pwede ako riyan. Wala akong tinatago. Sige, magpapaimbestiga ako. Biglang nagtago. Nasaan na si Bunoan? Ito pa ang mga katanungan. Bakit tinanggal si Bersamin? Alangan namang ano, di ba? Dahil involved din, di ba? Yan yung bintang eh. Ngayon, bakit wala at saka si Pangandaman? Involved din, kaya pinagtatanggal. Tanong, bakit hanggang sa kasalukuyan, ha? Bakit hanggang sa kasalukuyan, hindi man lang imbestigahan yung dalawa? Kaya wala. Pabagsak talaga kasi hindi po nakikita eh. Samantala, yung mga nananawagan ng anti-corruption, tahimik. Ha? Hindi nababanggit ng mga anti-corruption kuno. Pinangungunahan ni Hontiveros, ni Our Lady of Insertion Intiveros, Our Lady of ano ba si Lenny Robredo? Ano na nga bangsag natin kay Lenny Robredo? Santa din yan eh, di ba? Santa Lenny. Wala rin sinasabi. Hindi rin nababanggit si BBM, Martin at Sandro Marcos. Si Laila de Lima, si Shell Jokno. Harap-harapan. Mga miyembro kayo ngayon. Angal kayo ng angal. Yung 2025 budget ay most corrupt budget. Ngayon, naka-live pa yung BICAM. Nakita namin lahat. May insertion pa rin. Nakita namin lahat. May pork pa rin. Umaangal lang din. Sila Tabi, si Shell Jokno, si Dilima, angal lang din. Pero po, angal sila ng angal, no? Angal sila ng angal, pero ang binabanata nila, ang gusto nilang makulong, ang kanilang pinakakasuhan, si Sara Duterte. Ni isang testigo po, wala nagsabi na may maleta ang binigay kay Sara Duterte. Ni isang testigo, wala nagsabi na may porsyento si Sara Duterte. Lahat ng mga binabanggit ng lahat ng testigo, Martin Romualdez. Lahat ay si Saldico na binanggit si BBM. Pero wala pong Sara Duterte. Pagdating po ng kakasuhan, nagsampa po ng patong-patong na kokumban. Hindi po kaso sinasampa eh. Nagsampa ng patong-patong na kokumban. Alam niyo na po kung ano pala ang purpose nila. Ang purpose nila, para mag-imbestiga lang yung ombudsman. Alam niyo po, ano kayo kay Martin, yung mga pro Duterte na political analyst giniges na po ng DCMM. Dahil ako nakikita ko yan pang ano ni Martin yan, anong tawag diyan? Yung pang-blackmail niya yan. Sinasangkot nyo ko eto, magiges ako ng mga pro Duterte. Nag-guess mo ng political analyst na nagsasabi na mahina ang kaso laban kay BP Sara. Ang ganda po ng punto, bakit mahina? Wala naman kayong ebidensya. Patong-patong na papel lang ang sinampan nyo. Ito po, pakinggan natin ang dating mayor ng Maynila. Walang kinalaman si Sara sa corruption. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayong kaso. Kini-question yung paggamit ng confidential fund. Bakit hindi ninyo kini-question din ang paggamit ng
confidential fund ng presidente. Mas malaki yun. Baka 10 times more. Walang Simple lang, 'di ba? Sabi ni Atienza. Kino-question yung confidential fund ni Sara Duterte. Bakit ayaw niyong questionin yung confidential fund ni BBM? Kayo po, Cielo Magno at Father Salvi. Father, kapal na mukha mo. Ito po pahayag ni Greco Bellica. Condolences to the family of Yusek Cabral. She held all records and secrets of DPWH systemic corruption. She knew who and how much allocables and kickbacks went to a legislator. She had direct links to every one of them, and she knew how much everyone was getting. She was key to a lot of people going to jail. Yan po, ganyan po kahalaga. Alam nyo po kung sino yung may allocable, alam nyo po kung sino yung may kickback sa mga legislator, sa mga opisyal. Siya po ang may direct link sa lahat sa kanila. Kaya nga takantaka ko no? Bakit hindi pinupuruhan ng investigasyon to si Cabral? Bakit ayaw nyo isa lang? Lagi yung mga taga Bulacan, lagi. Imagine niyo lagi po yung mga taga Bulacan ang sinasalang nyo sa lahat ng investigasyon. Pagdating po ng mga kasuhan, dahil nagsoli ng pera yung mga taga Bulacan, hindi po sila inaaresto hanggang ngayon. Tsaka yung nagsoli, 40 milyon. Nagsoli. To, alam nyo po, pinagmamalaki nila yung nagsoli. Pinagmamalaki nila yung nagsoli. Ng 40 million. Malamang billion yung ninakaw nun. Sampahan nyo po ng kaso. Yan yung sinasabi ni Marcoleta Inuna nyo yung restitution Gusto ninyo yung magsoli lang ng pera. Tapos, gagawin nyo sila lahat. Ang dami nyo naman palang state witness. Lahat po na magsosoli ng pera, state witness. Ang pangit, no? Mukhang pera talaga, no? Ang pangit nung ginawa ninyong bendalo. Hindi po pwede yun. Dapat yung may kinalaman at hindi most guilty. Yan po yung naayon sa batas. Putya, kahit yung mga taga Maynila, nagsoli lang. Wala namang alam sa ibang Morning Boss Buzz. Ito, coffee muna. Thank you very much, Dudski. Sa pakape, $199 na pakape. Okay. Ito po, nireport na naman po ni BBM, nag-report na naman, masayang-masaya na naman po siya na yung inisyuhan na po ng warrant of arrest itong mga diskaya. Alam nyo po, kung inaakala po ninyo na yung tao naniniwala na yung diskaya, wala po kang problema. Alam po natin, nagkamal po ng malaki. Nagtestimonya na nga sila. Involved po sila sa rig bidding. Di ba? Alam na po natin yan. Pero wala pong maniniwala sa inyo na yung diskaya ang mga mastermind yan. Kalokohan po yan. Hindi po maniniwala. Tama, mapapakulong niyan diskaya. Tama, si Saldico. Si Saldico kapanipaniwala kasi big three yan Yan po ang big three sa mga mastermind. Pero yung dalawa pa, nasa laya. Nasa laya pa rin nga pa. Hindi pa rin nga pala nakukulong. So, ibig sabihin, yung lahat po ng pinaniniwalaan natin, na mga mastermind dito, laya pa po lahat. Ito po, maganda po yung sinabi ni Dr. Badoy. Bongbong Marcos did not run to serve. He ran to steal from Filipino people. Nakakagalit. Grabe, no? Direktahan na to. Dr. Lorraine Badoy. This is a man in the grip of a powerful substance abuse disorder.
if there's anything that is very, very low, clear now, that is, he is not fit to lead. He has destroyed the economy in under 3 years. Correct, correct, correct. Naniniwala po ako dyan. Kasi yung ekonomiya po natin, grabe po ang bagsak. At yung Blue Ribbon Committee po, ito po ang katakataka, no? Ang mga nagdaang Blue Ribbon Committee, in fairness po kay Dugu-Dugugang, ayun, talagang ang mali lang po nung Blue Ribbon Committee na yon sa tingin ko, yung pinulitika ni Gordon eh. Okay po yun, may nakita siya na kumikita. Yung sa Parmalee na yan, may kumita po siya, may kumikita dyan, may mga nagkakaporsyento din. Wala pong problema. Ang problema ni Gordon, pilit niya na gustong palabasin sa pamamagitan lang ng mga picture. May picture daw eh. Nagpa-picture daw yung mga Parmalee officials kay Tatay Digong. Yun na po yun. Si Tatay Digong na po ang mastermind ng lahat. Ayan. Kaya po, good luck po sa inyo. Good luck po dyan sa ating Blue Ribbon Committee. Ayaw po mag-imbestiga. Yan lang po yun. Lahat po nag-iimbestiga. Lahat po gustong, ewan ko kung, pati nga yung mga walang katotorang mga kabukiran nito ni Kiko Pangilinan, imbestiga ng imbestiga. Kadena-kadena, kung ano-anong batas. Simple lang po, ang ine-expect lang po namin sa Senado ngayon, sa lawak po, all of government magnanakaw. And matataas na opisyal po, hindi po yung mga lowly opisyal. Alam po natin na wala kayong kinalaman, yung mga maliliit. Yung halos lahat po ng ahensya may nakawan. Yan, ganun na lang. Hindi po lahat ng taga-gobyerno. Halos lahat po ng ahensya may nakawan na nagaganap. Eh, hindi pa nga umabot yung Blue Ribbon sa ano. Alam nyo kung si Marcoleta yan, tuloy-tuloy po lahat yan. Farm to Market Road. Pag natapos na to, kasi ang balak niya, tukuyin yung mastermind eh. O pag mastermind na natukoy, okay na yan. Lipat na sa iba. O, farm to market naman. Tapos, mga ayuda naman. Hindi pa po tayo nakakarating ng ayuda. Dahil hindi nyo po iniimbestigahan yung ayuda, sila po kasi, lahat po ng reaction po ng gobyerno, depende lang po kung ano yung inaangal ng mga tao eh. Siyempre, ang mga tao, ang alam pa lang so far, flood control project pa lang. Kaya, tinanggal lang nila yung flood control. Nilipat sa farm to market road. Nilipat sa IX. Eh, meron din yan pag inimbestigahan mo yung IX tsaka flood control ay yung farm to market eh. Punong-puno po ng katiwalian tong gobyerno. Walang kinalaman ng presidente ang katwiran nila. Bakit walang kinalaman? Ako nga nagpa-imbestiga niyan. Ano kinalaman ko dyan? Wala ka palang kinalaman. Sarili mong gobyerno. Sarili mong gobyerno, wala kang kinalaman. Anong klaseng katwiran yan? O, tapos ngayon, tignan nyo ha. Ngayon, ang sinasabi sa atin na dahil nangyari dyan sa Australia na pamamaril, na dito nag-stay sa Pilipinas. O ngayon, tuwan-tuwa pa sila. Sila pa nagbabalita eh. Nag-stay daw sa Davao. Alam nyo, akala mo, yung Davao, sariling republika. Kahiyan ng Pilipinas yun, okay lang. Davao. Ang ibang bansa, walang Davao dyan. Pilipinas galing yan. Ni hindi sumasagot eh. Sa ibang bansa yan, kahit na anong project nyo ng tourism, eh lahat ng bansa sinasabi, sa Pilipinas galing yun na maril. Sa Pilipinas nag-stay yan, dyan ang trainingan. Pinagbintangan na tayo ng Australia, hindi kumikibo yung gobyerno. Sa dami ng dakdak natin laban sa China,
Hindi tayo makapalag sa sinasabi ng mga Australia. Hindi nyo man lang sabihin na isolated case yan. Malay ba namin na ano pala yan? Di ba? Pagtanggol nyo naman yung Pilipinas. Masaya na sila kasi Davao kasi nag-stay. Davao, Davao, Davao. Nak ng pupa. Kala mo ibang lugar yung Davao eh. Wala ba sa Pilipinas yung Davao? Parang masaya pa sila na, ayan, no, okay yan, no, Davao. Oh. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na magbigay ng reaksyon at tigit sila at pwede po kayong magpakape.